Paano po kapag nakakapanood po kayo ng mga ganyang aksidente na naman sa kalsada? Ayun po, Ano pong nagiging impact nun po sa inyo? talaga nalulungkot ako doon. Hmm. Kasi maraming mga taong nabibiktima na hindi inaasahan ng pamilya. Naninuman na masaya sana pero nagiging malungkot ang nangyayari dahil sa kakulangan ng safety. Yun po. Kayo po ba ay may fear pa rin po at takot pa rin sa kalsada ngayon? Oh, sa ngayon po wala po eh. Wala po. Pabalik-balik ako ng Bicol, dito sa Norte. So sa iba't ibang lugar ako bumabiyahe. Normal naman po. Bumabiyahe ako ng normal kasi sa akin naman po is ginagawa ko yung best ko bilang driver din sa kalsada. Kayo po ay nagdaan sa isang very depressing and very traumatic na experience dahil nawala yung buong pamilya ninyo. I'm sure maraming nakikinig sa atin na dumadaan din sa parehong mga pagsubok. Ano maaari ninyong ibahagi sa kanila para lumakas ang loob nila katulad ng ginawa ninyo na ang hirap po mag-move on sa ganyang klaseng trahedya pero nagawan niyo po ng paraan. Ano pong maibabahagi ninyo sa kanila? Ayan, una po sa lahat ako'y nagpapasalamat sa Panginoon. Ano po, sa lahat po na nangyari sa akin ngayon, sa akin acceptance, sa lahat po ay wala po akong bahagi doon. Panginoon po yung talaga nagbigay sa akin at pinanghahawakan ko po doon yung mga promises niya. Kasi nandun po yung pinuhugutan ko, yung mga salita ng ating Panginoon. Nasa akin yung acceptance. Marami pa akong makakausap na mga psychologists. Ang sabi nila, may mga stage akong dadaanan bago ko makamtan yung acceptance. Sabi ko, tama naman lahat ng sinabi nila. Pero dahil sa tulong ng Panginoon, dinaanan ko po lahat yun. Pero nandun po sa positive side. Ano man ang ating mga pinagdadaanan, no, na matitindi, na halos questionin natin ang Panginoon. Pwede bang mas piliin natin yung will ng Panginoon kaysa will natin? Sa karanasan namin, wala pong madali po doon. Totoo. Opo, wala pong madali. At saka normal na pagdaanan yung Opo. mga stages na yon na malulungkot ka, Malungkot. magagalit ka, mawawalan ka ng pag-asa. Stages yan. So kung nandun kayo sa point ngayon ng buhay ninyo na pakiramdam ninyo wala na kayong pag-asa, the truth is you are just in a stage at malalagpasan mo yan. Malalagpasan mo yan. Kailangan mo talagang pagdaanan ang lahat ng ito bago ka maka-move on at magkaroon talaga ng acceptance. And it's going to be beautiful when you finally come to terms with what happened. Opo. Diba? So, yung time na pinahiram sila sa akin ng Panginoon, yung pinagkatiwala ng Panginoon, nagawa ko po yung best ko po doon na masayang pamilya at wala akong regret sa buhay ko. Na sana nagawa ko to, sana ganito, ganito. So, wala po. So, actually po kasi napag-uusapan din namin ang patungkol sa pag dumating sa kamatayan. So, open po kami doon. Ngayong nakapag-move on ka na at nandun ka na sa stage ng acceptance, bakit sa tingin mo binuhay ka ng Panginoon? Ako po ay naniniwala na ginamit ko ako, instrument ko po na parang ginamit yung karanasan ko para sa ibang mga tao na magkaroon ng pag-asa sa kabila na kanilang mga pinagdadaanan. After po ng living, umuwi ko ng probinsya. Nag-open po ako ng cellphone. Then, nagbasa ako. Napakaraming message. Hanggang po ngayon, yung iba po mga hindi ko nare-replyan, marireplyan ko din kayo. Ayun po, nung nagbasa po ako, talagang tumulo po yung luha ko. Kasi nung mabasa ko po yun, dumating siya doon sa pinaka-lowest point na kanyang buhay. Isa pong nag-message sa akin, sabi niya, tumatakbo daw sa isip niya na ganong katindi yung pinagdaanan ko, nakuha ko pa rin daw magpatuloy at magpatawad. So, kaya sabi niya, nawalan ka, pero di mo alam na kapag save ka ng dalawang kaluluwa. Talaga nung time na yun, tumingala ako, sabi ko, Panginoon, naunawaan ko na kayo. Ang realization ko po doon ay tunay nga na wala nakakaalam kung hanggang kailan lang ang buhay natin. Totoo.
So wag natin sayangin at balewalain. Kaya yung kamatayan ay hindi katapusan. Ngayon po, ano pong ginagawa ninyo? Ayun po, pag wala po akong mga invitation, ako po ay nasa probinsya namin sa Bicol, nagpa-farm po ako. Farming. Farming, yan. May mga tao po ako doon. At sa pamamagitan na yun, mayroon ako mga natutulungan. So, yun po yung minamanage ko ngayon na kahit wala ako, kahit hindi ko siya matutukan, alam ko na hindi siya panganib. So ano pa po ang gusto niyo pang ma-achieve or mangyari sa buhay ninyo pagkatapos po nito, moving forward? Sa natitira ko pong buhay, kung hanggang kailan po ako, hindi ko po siya alam. Gusto ko po na ilaan sa Panginoon. Maraming salamat sa iyo. Maraming salamat, Sir Jerry. Thank God you bless very po. much sa inyong pagbabahagi and for being strong and being an inspiring individual amidst all the things that happened to you. Alam niyo mga kapuso, marami tatin may pinagdaraan ng mga pagsubok. Pero gaya nga ng experience ni Sir Jerry, yung kamatayan at mga challenges, pagsubok sa buhay, ito lamang ay paraan para mabuksan yung ating mga isipan sa tunay na misyon natin sa mundong ito. At kay Kuya Jerry, yun ang ibinukas sa kanya ng Panginoon. Nagsimula sa isang trahedya, sa isang bagay na sobrang matindi. Pero ito yung nagbukas ng kanyang isipan kung ano yung dapat niyang gawin dito sa mundong ito. Maraming salamat po sa pakikinig sa iListen. Maging inspirasyon po at instrumento ng pag-ibig sa iba.